Huwag mo silang kaibiganin. Alagaan mo lang sila. Iyon ang mga salitang sumalubong kay Maribel. Malamig, matigas, kasing lamig at tigas ng marmol na sahig na kinatatayuan niya. Napahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang luma ng bag. Pakiramdam niya ay biglang bumaba ang temperatura sa loob ng naglalakihang silid kahit pa nakasara ang lahat ng bintana. Ang mga salitang iyon ay hindi pakiusap. Utos iyon. Isang pader na agad itinayo sa pagitan niya at ng trabahong pinasok niya. Ang lalaking nasa harapan niya, si Mr. Sebastian Montoya, ay hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata nang sabihin niyon. Ang tingin nito ay nasa malayo. Tila ba may tinititigang multo sa likuran ni Maribel. Naiintindihan mo ba, Miss Santos? Tanong nito. Oo po, sir. Mabilis niyang sagot. Kahit pa ang totoo ay gusto niyang magtanong. Bakit? Anong masama sa pakikipagkaibigan? Hindi ba't bahagi iyon ng pag-aalaga? Ngunit isinara na niya ang kanyang bibig. Kailangan niya ang trabahong ito. Para sa pamilya niya sa probinsya, para sa mga kapatid niyang nag-aaral. Kaya't kahit anong utos, kahit gaano pa ito kasukal sa kanyang puso, ay susundin niya. Kanina lang, pagpasok niya sa dambuhalang gate ng mansyon ng mga Montoya, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang paraiso. Ang hardin ay perpekto, ang pagkakaayos. Ang bahay ay parang isang palasyo sa mga pelikula. Ngunit habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo papunta sa opisina ni Mr. Montoya, unti-unti niyang naramdaman ang katotohanan. Hindi ito paraiso. Isa itong malamig na paraiso. Walang mga larawan sa dingding. Walang halakhak ng mga bata. Ang tanging maririnig mo ay ang yabag ng iyong mga paa at ang malakas na tibok ng sarili mong dibdib. Sumunod ka sa akin. Tumayo si Mr. Montoya at nagsimulang maglakad. Walang emosyon ang kanyang mukha. Matikas ang kanyang tindig, ngunit may lungkot sa kanyang mga balikat na hindi maitago ng mamahalin niyang damit. Sinundan siya ni Maribel. Bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang makabasag ng isang bagay na hindi nakikita. Huminto sila sa harap ng isang malaking pintong gawa sa dark wood. Walang disenyo, walang palamuti. Simple lang ito, pero mabigat at matibay tingnan na parang pinto ng isang sekretong silid. Muling nagsalita si Mr. Montoya, ang boses ay kasing patag pa rin ng kanina. Nasa loob ang kambal. Huwag kang gagawa ng kahit anong biglaang ingay o kilos. Sundin mo lang ang schedule na ibinigay ko sa'yo. Tumango lang si Maribel. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ni Mr. Montoya ang seradura. Bumukas ang pinto. Ang unang pumasok sa isip ni Maribel ay hindi isang silid tulugan ng bata. Ito ay isang museo, o di kaya'y isang mamahaling silid sa ospital. Malawak ang kwarto, mas malawak pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang mga gamit ay halatang mamahalin. 2 kama na may magagarang headboard, isang malaking cabinet, at isang estanteng puno ng mga librong mukhang hindi pa nabubuklat. Malinis ang lahat. Masyadong malinis. Walang kahit isang laruang nakakalat. Walang mga drawing na nakadikit sa pader. Amoy gamot at kalungkutan. At doon, sa tabi ng malaking bintanang salamin, nakaupo ang 2 bata sa kani-kanilang wheelchair, magkamukhang magkamukha. Mapuputi, maninipis ang mga katawan, at nakabihis ng magkaparehong puting damit. Sina Enzo at Luis. Nakaharap sila sa hardin sa labas, pero ang mga mata nila, blanko. Nakatingin, pero parang walang nakikita. Walang kislap, walang buhay. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Maribel sa kanyang dibdib. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang nasa isip niya ay mga batang makukulit, marahil may karamdaman, pero mga bata pa rin. Pero ang nakikita niya ngayon ay parang 2 anghel na gawa sa porselana. Maganda, pero babasagin at walang emosyon. Nandyan sa mesa ang kanilang mga gamot at pagkain. Sabi ni Mr. Montoya, tinuturo ang isang maliit na mesa sa gilid.
Ang nurse ay darating mamayang hapon para ituro sa'yo ang physical therapy routine. Huwag mong kalimutan. Sundin mo lang ang listahan. Pagkatapos noon ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Isinasara ang pinto ng walang ingay. Naiwan si Maribel sa loob, kasama ang 2 bata at ang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan na siyang lumapit, natatakot na baka ang tunog ng kanyang mga yabag ay makagambala sa anumang kapayapaan na mayroon sa silid na yon. "Hello," mahina niyang sabi. "Ako si Maribel, ang bago ninyong tagapag-alaga." Walang reaksyon. Nanatiling nakatingin sa labas ang kambal. Naupo si Maribel sa sahig, hindi kalayuan sa kanila. Tinitigan niya ang malulungkot nilang mga mukha. Gusto niyang hawakan ang kanilang mga kamay, pero naaalala niya ang utos ni Mr. Montoya. Huwag mo silang kaibiganin. Pero paano? Paano mo aalagaan ang mga batang ito nang hindi mo sila nagiging kaibigan? Paano mo ibibigay ang kailangan nila kung susundin mo lang ang isang listahan ng mga patakaran? Hindi niya napigilan ang sarili. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang lumang awit na madalas kantahin ng kanyang lola. Isang oyayi sa ugoy ng duyan. Mahina lang ang kanyang pagkanta, sapat lang para marinig nilang tatlo. Hindi niya alam kung bakit, pero iyon ang sinabi ng kanyang puso na gawin. Habang siya'y kumakanta, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 2 bata. Walang nagbago sa kanilang mga mukha. Blanko pa rin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanta, may napansin si Maribel. Isang daliri sa kamay ni Luis na nakapatong sa gulong ng kanyang wheelchair. Bahagyang gumalaw, isang kibot, napakaliit, na kung hindi niya tinititigang mabuti, ay hindi niya mapapansin. Natigilan siya saglit, ngunit ipinagpatuloy din ang pagkanta. Pinipigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lumipas ang maghapon. Sinunod ni Maribel ang lahat ng nasa listahan. Oras ng gamot, oras ng pagkain, oras ng pagpapahinga. Lahat ay parang ritual na walang kabuhay-buhay. Nang dumating ang gabi at oras na para umuwi, inayos niya ang kumot ng kambal. Mahimbing na silang natutulog, o yun ang akala niya. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Pero para kay Maribel, ang kapayapaan na yon ay bunga ng pagsuko, hindi ng kasiyahan. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siyang muli. Hindi niya napigilang bumulong sa hangin. "Magandang gabi, mga anghel ko." Akmang pipihitin na niya ang siradura nang marinig niya ito. Isang mahinang tunog. Ang marahang pag-ikot ng goma sa sahig na kahoy. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya'y kumakabog. Ang wheelchair ni Enzo gumalaw. 1 pulgada, palapit sa direksyon niya. Hindi ito aksidente, hindi ito guni-guni. At sa isang saglit, sa gitna ng malamig at nakakabinging katahimikan ng mansyon, naramdaman ni Maribel ang isang bagay na matagal nang nawawala. Sa lugar na yon, pag-asa, disiplina. Yun ang salitang bumuo sa mundo ni Sebastian Montoya. Disiplina sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Disiplina ang nagpapatakbo sa kanyang kumpanya, sa kanyang mansyon at higit sa lahat, sa buhay ng kanyang mga anak. Para sa kanya, ang disiplina ay kaligtasan. Ang routine ay isang pader na nagpoprotekta sa kanila mula sa kaguluhan ng mundo sa labas. Isang pader na pinipigilan ang anumang trahedya na maulit muli. Kaya naman, nang makita niya sa mga monitor ng kanyang security camera ang ginagawa ng bagong tagapag-alaga, isang pamilyar na inis ang nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Nasa opisina siya, ang lugar na nagsisilbing kanyang kuta. Sa isang pader ay nakahanay ang 8 screen. Ipinapakita ang bawat sulok ng kanyang malamig na paraiso. At sa screen na nakatutok sa silid ng kambal, kitang-kita niya ang pagsuway ni Maribel Santos. Hindi niya sinusunod ang schedule. Dapat ay oras na ng tahimik na pagbabasa,
Ngunit ano ang ginagawa niya? Ikinukumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin, gumagawa ng mga anino sa pader na hugis aso at ibon. Isang aninong tuta ang tumatahol sa isang aninong paru-paro. Napailing si Sebastian. Hindi ito bahagi ng therapy. Ito ay laro. Isang bagay na matagal nang nawala sa pamamahay na ito. Ilang araw nang ganito. Noong isang araw narinig niya mula sa kanyang opisina ang isang mahinang musika. Nang tingnan niya ang monitor, nakita niyang nagpapatugtog si Maribel ng gitara. Isang luma at gasgas na gitara na dinala nito habang mahinang kumakanta. Kahapon naman, inilabas nito ang mga papel at krayola. Pinipilit niyang igalaw ng mga bata ang kanilang mga kamay upang gumuhit. Isang kalokohan. Sinabi na ng mga doktor na limitado ang kanilang motor skills. Sino ang babaeng ito para suwayin ang mga patakaran niya? Sino siya para magdala ng mga bagay na hindi nakasulat sa listahan? Kailangan na itong matapos. Hindi ito palaruan. Bulong ni Sebastian sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay nag-click sa mouse. Pinapalaki ang imahe sa screen. Nakita niya ang mukha ni Maribel. Nakangiti ito habang ginagawa ang mga anino. Isang nangiting totoo. Isang nangiting hindi nababagay sa loob ng malulungkot na pader na ito. Tumayo siya. Sisisantihin ko na siya. Iyon ang desisyon. Masyadong siyang malambot. Masyadong puno ng emosyon. Ang kailangan ng mga anak niya ay isang profesional, hindi isang payaso. Buo pa siya. Lumabas siya ng kanyang opisina. Tahimik ang kanyang mga hakbang sa mahabang pasilyo. Bawat hakbang ay may bigat, may awtoridad. Ito ang kaharian niya. Siya ang hari. Siya ang gumagawa ng batas. Habang papalapit siya sa silid ng kambal, narinig niya ito. Isang tunog. Mahina. Kakaiba. Hindi pamilyar. Huminto siya. Pinakiramdaman ng tunog. Ano yon? Parang tikhim? Isang pigil na halakhak? Imposible. Sumilip siya sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang nakita niya ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakatayo si Maribel sa harap ng kambal. Nakapamewang ito, nakakunot ang noo. At pagkatapos ay bigla niyang idinuling ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang dila. Isang nakakatawang itsura na kahit sino ay mapapangiti. At ang kambal. Si Enzo, ang kanyang panganay. May maliit, munting ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi pa nakikita ni Sebastian sa loob ng maraming taon. At si Luis, ang kanyang bunso. Ang katawan nito ay bahagyang nanginginig at mula sa bibig nito ay lumabas ang tunog na yon. Isang mahinang ki-ki-ki, isang tunog ng tawa, mahina, pero malinaw. Parang isang kaluskos ng tuyong dahon. Pero para kay Sebastian, ito ang pinakamalakas na ingay na narinig niya sa buong buhay niya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang nawala, na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Napalitan ito ng isang damdaming hindi niya na maalala kung kailan huling naramdaman. Pagkamangha. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay para siyang tinusok ng libu-libong karayom. Ang mga anak niya, ang kanyang mga anghel na matagal nang natutulog sa loob ng kanilang mga katawan. Tumatawa. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, biglang lumingon si Maribel at nagtama ang kanilang mga mata. Agad na nawala ang nangiti sa mukha ng dalaga. Napalitan ito ng gulat at kaba. Para itong isang batang nahuli sa akto ng paggawa ng kasalanan. Ngunit wala nang bakas ng galit sa mga mata ni Sebastian. Ang nakikita lang doon ay pagkalito, pagkabigla. Isang bagay na mas malalim. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang hari na laging may utos, ang CEO na laging may solusyon ay nawalan ng salita. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Mabilis siyang tumalikod. Naglakad palayo ng hindi nagsasalita. Ang mga hakbang
ay mas mabilis na ngayon, na para bang may hinahabol o tinatakasan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, naramdaman niya ang isang bagay na mainit sa kanyang pisngi. Kinapa niya ito. Basa. Isang butil ng luha. Isang taksil na luhang matagal na niyang ibinaon sa limot, kasama ng mga alaala ng isang masayang pamilya. Bago pa man gumuho ang lahat, may bago ng tunog sa mansyon ng mga Montoya. Hindi na lang ito ang malamig na katahimikan na dinatnan ni Maribel. Sa mga sumunod na linggo, ang mga pader na dati parang bingi ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Mayroon ng mahinang tugtog ng gitara sa hapon. Mayroon ng mga pabulong na kwento bago matulog. At higit sa lahat, mayroon ng mga mahihinang tawa. Mga tunog na para kay Maribel ay mas matamis pa sa kahit anong musika. Nagbago ang lahat mula nung araw na yon. Ang araw na nakita ni Sebastian ang pagtawa ng kanyang mga anak. Hindi na siya kasing istrikto ng dati. Hindi na niya binabantayan ang bawat kilos ni Maribel sa mga kamera. Minsan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nadadatnan na lang niya itong nakatayo sa may pinto ng silid. Tahimik na pinapanood sila. Walang sinasabi. Pero sa mga mata nito, may nakikita si Maribel na pagbabago. Ang dating yelo ay unti-unti nang natutunaw. Isang hapon, nagulat si Maribel nang pumasok si Sebastian sa silid na may dalang malalaking kahon. "Ano po ito, sir?" tanong niya. "Mga gamit." Simpleng sagot nito, iniiwasan ng kanyang tingin. Nang buksan nila ang mga kahon, napasinghap si Maribel. Mga bagong laruan, building blocks na may iba't ibang kulay, mga bolang malalambot, at isang set ng mga librong pambata na may malalaking litrato. "Para sa kanila," sabi ulit ni Sebastian, tila nahihiya. "Baka makatulong." "Salamat po, sir. Siguradong magugustuhan po nila ito," nakangiting sabi ni Maribel. Sabay nilang inayos ang mga bagong gamit sa isang sulok ng silid. Ginagawa itong isang maliit na play area. Habang inaabot ni Maribel ang isang libro, nagkasabay ang kanilang mga kamay sa pagpulot nito. Nagdikit ang kanilang mga balat. Isang kuryente ang biglang gumapang sa braso ni Maribel hanggang sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Sorry po," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso. Pero hindi agad gumalaw si Sebastian. Nang sumulyap si Maribel, nakita niya itong nakatitig sa kanya. At sa isang saglit, sa unang pagkakataon, nasilayan niya ito. Isang maliit na ngiti. Hindi isang buong nangiti, pero sapat na para magkaroon ng maliliit na gatla sa gilid ng kanyang mga mata. Sapat na para makita ni Maribel ang itsura ng lalaking matagal nang nagtatago sa likod ng isang maskara ng kalungkutan. Ang maliit na sandaling iyon ay parang isang sikretong ibinahagi sa kanilang dalawa. Ngunit ang lahat ng namumuong init at pag-asa sa mansyon ay biglang naglaho kinabukasan. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto nito ay may kakaibang bigat. Ang mga yabag sa marmol na sahig ay hindi mahina at maingat, kundi matigas at may awtoridad. Mula sa sala, nakita ni Maribel ang pagpasok ng isang babae. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakabihis ng isang eleganteng damit na kulay ube. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos sa isang pusod. Walang kahit isang hiblang naliligaw. Ang kanyang muka ay mayumi, ngunit strikto, at ang kanyang mga mata, nang magtama ang tingin nila ni Maribel, ay parang 2 piraso ng itim na yelo. Ito si Doña Carmela Montoya. Ang ina ni Sebastian, ang reyna ng kahariang ito. Naramdaman ni Maribel ang biglaang panlalamig ng hangin. Para siyang isang munting ibon na biglang nakaharap sa isang agila. "Sino ka?" Ang tanong ay hindi pagalit. Kalmado ito, ngunit may talim na kayang humiwa. Hindi ito nakatingin kay Maribel bilang isang tao, kundi bilang isang bagay na wala sa lugar. Isang muebles,
na kailangang suriin kung nararapat ba. Bago pa man makasagot si Maribel, isang pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon. Ina, lumabas si Sebastian mula sa kanyang opisina. May pag-aalala sa kanyang boses. Tila hindi niya inaasahan ang pagdating ng sariling ina. Sebastian, hiho, bati ni Doña Carmela. Ngunit ang mga mata ay nanatili kay Maribel. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay dumapo sa lumang bestida at tsinelas na suot ni Maribel at isang bahagyang pag-angat ng kilay ang tanging naging reaksyon nito. Ngunit para kay Maribel, ang kilos na yon ay mas malakas pa sa isang sampal. Ano itong pinapasok mo sa pamamahay natin? Tanong ng Donya. Ang boses ay mahina, ngunit dinig na dinig sa buong kabahayan. Ang tanong ay para kay Sebastian, pero malinaw na ang bawat salita ay patutsada kay Maribel. Naramdaman ni Maribel ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtago, gusto niyang maging invisible. Siya si Maribel Santos, ina, ang bagong tagapag-alaga ng kambal. Sagot ni Sebastian, lumalakad palapit para pumagitna sa dalawang babae. Tagapag-alaga? Ulit ni Doña Carmela na parang isang salitang hindi katanggap-tanggap. Lumingon ito kay Sebastian. Kailan ka pa nagdesisyon nang hindi ko nalalaman? At bakit? Ganito ang itsura? Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakayuko lang siya, nakatingin sa sahig. Hinihiling na sana ay lamunin na lang siya nito. Maayos ang trabaho niya, ina. Mariing sabi ni Sebastian. May bahid ng depensa sa kanyang tono, ngunit hindi nakinig si Doña Carmela. Ang atensyon nito ay muling bumalik kay Maribel. Lumapit ito ng isang hakbang. Gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos mula sa isang reyna. Tumingin si Maribel kay Sebastian, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya lang sa mga mata nito ay ang pag-alala at kawalan ng magawa. Sa harapan ng inang ito, kahit ang isang Sebastian Montoya ay tila nawawalan ng kapangyarihan. Sinundan ni Maribel ang Donya papasok sa isang malawak na silid-aklatan. Nang makapasok sila, isinara nito ang malaking pinto. Clack! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng isang seldang ikinulong sa kanya. Naiwan si Maribel sa loob. Siya at ang reynang may mga matang gawa sa yelo. Umupo ka. Ang boses ni Doña Carmela ay walang bahid ng anumang init. Umupo si Maribel sa gilid ng isang antigong silya. Pakiramdam niya'y lumiliit siya sa bawat segundong lumilipas. Ang silid-aklatan ay napapalibutan ng libu-libong libro, ngunit ang pakiramdam ay hindi ito lugar ng karunungan, kundi isang korte kung saan siya ang nasasakdal. Hindi umupo si Doña Carmela. Sa halip naglakad ito sa harap niya, pabalik-balik na parang isang general na nag-iisip ng kanyang susunod na atake. Alam mo ba kung ano ang pinasok mo, iha? Panimula nito. Hindi ito ordinaryong bahay. At ang mga apo ko, hindi sila ordinaryong mga bata. Tumangulang si Maribel. Ano pa ba ang maaari niyang isagot? Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa anak ko. Pagpapatuloy ng matanda. At sa pagkakataong ito, huminto ito sa paglalakad at tinitigan siya ng diretsyo. Nakikita ko rin ang paraan ng pagtingin niya sa'yo at hindi ako natutuwa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Maribel. Huwag kang magkamali, sabi ni Doña Carmela. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Ang mga apo ko ay hindi laruan para sa isang katulad mo. Nandito ka para magtrabaho, para sumunod sa utos, hindi para magbigay ng opinyon, hindi para magdala ng pagbabago, at lalong hindi para maging bahagi ng pamilya. Malinaw ba? Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Maribel. Ang isang katulad mo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mahirap, isang probinsyana,
Isang hamak na katulong. Opo, ma'am. Sagot niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Ipinako niya ang kanyang tingin sa sahig para itago ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mabuti, magkaintindihan tayo. Pagkatapos noon, lumabas na si Doña Carmela ng silid-aklatan. Iniwan si Maribel na nakayuko at dinudurog ng kahihiyan. Para takasan ang sakit na nararamdaman, ginawa ni Maribel ang isang bagay na alam niya. Nagtrabaho siya. Nagpaalam siya sa isa sa mga kasambahay na kung maaari ay siya na ang maglinis ng lumang bodega sa likod bahay. Isang lugar na matagal nang hindi nabubuksan. Kailangan niya ng lugar kung saan mailalabas niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagod. Maalikabok ang bodega. Amoy luma. Nakatambak dito ang mga lumang gamit na tinakpan ng puting kumot na parang mga multo ng nakaraan. Habang nag-aalis siya ng mga agiw, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok, may isang lumang baul na yari sa nara. Mukha itong mas matanda pa kaysa sa kanya. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay mga gamit ng isang babae. Mga lumang bestida, isang pares ng sapatos at mga album ng litrato. Binuklat niya ang isa. Isang masayang pamilya ang tumambad sa kanya. Isang Sebastian Montoya na nakangiti, isang ngiting abot-tenga, malayo sa Sebastian na kilala niya. Katabi nito ang isang napakagandang babae na may mahabang buhok at karga-karga nila ang dalawang maliliit na batang lalaki na tumatawa ng malakas. Sina Enzo at Luis, masaya, malusog, normal. May kung anong kumurot sa puso ni Maribel. Ano ang nangyari sa pamilyang ito? Sa ilalim ng mga damit pambata, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Isang brown na folder. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga pangalan, Enzo Montoya at Luis Montoya. Ito ay isang medical file. Binasa niya ang mga nakasulat, mga terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan. Mga resulta ng MRI, CT scan, lahat ay nagsasabing walang nakitang pinsala sa utak. Nagtaka siya. Kung walang pinsala, bakit sila ganito? Binuklat niya hanggang sa huling pahina. At doon, nakita niya ang isang sulat kamay na tala mula sa isang doktor na may petsang ilang buwan pagkatapos ng aksidente. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita. Hindi pisikal na pinsala ang sanhi ng kondisyon ng mga pasyente. Ito ay kaso ng matinding post-traumatic stress disorder, PTSD. Psikolohikal na paghilom ang kailangan, hindi lamang gamot. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maribel. PTSD, trauma, biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang blangkong mga mata, ang katahimikan, ang katotohanang hindi gamot ang nagpatawa sa kanila, kundi ang mga anino sa pader, ang musika, ang mga simpleng laro. Hindi sila may sakit sa katawan. May sakit ang kanilang mga puso, ang kanilang mga alaala. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang sikretong maaaring magbago ng lahat. Isang katotohanang marahil ay pilit na ibinaon sa limot. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto ng bodega. Kasunod nito, isang boses na pamilyar, malamig at may awtoridad. Anong ginagawa mo dyan, Maribel? Nanigas si Maribel. Dahan-dahan siyang lumingon, ang folder ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang mga kamay. Nakatayo sa may pinto si Sebastian, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa folder na hawak niya. Nahuli siya. Ibigay mo sa akin yan. Ang lamig sa boses ni Sebastian ay kayang magpayelo ng apoy. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang blangko. Naging dalawang matalim na punyal ang mga ito, nakatutok sa folder na hawak ni Maribel. Nanginginig na iniabot ng dalaga ang folder. Bawat kilos niya ay mabagal, na para bang isang maling galaw lang ay sasabog ang isang bomba. Kinuha ito ni Sebastian, ang kanyang mga daliri
ay mariing kumapit dito na halos mayupi ang karton. Hindi niya ito binuklat, hindi na kailangan. Kabisado niya ang bawat salita, bawat letra na nakasulat sa loob niyan. Mga salitang gumigising sa kanya tuwing gabi. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pinipigilang galit. Sinong nagsabi sa iyong maaari mong halongkatin ang mga bagay na hindi sa iyo? Wala po, sir. Naglilinis lang po ako at hindi iyan ang trabaho mo. Sigaw ni Sebastian at sa unang pagkakataon, narinig ni Maribel ang pagsabog ng emosyong matagal na nitong itinatago. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na bodega. Ginigimbal ang katahimikan at ang mga multo ng nakaraan. Napayuko si Maribel, nangingilid ang luha. Patawad po. Ngunit hindi na nakatingin si Sebastian sa kanya. Ang mga mata niya ay naipako sa luma at kupas na folder. Ang mga letrang nakasulat sa labas, Montoya, Enzo and Luis ay parang mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang balat. Post-traumatic stress disorder. Psikolohikal na paghilom ang kailangan. Mga salita ng doktor na pilit niyang ibinaon sa limot. Mas madaling paniwalaan na may sira sa kanilang katawan. Mas madaling tanggapin na may sakit sila na kayang gamutin ng siyensya. Dahil kung tatanggapin niya ang katotohanan, kailangan din niyang tanggapin kung sino ang may kasalanan. At bigla, bumalik ang lahat. Hindi na niya nakikita ang maalikabok na bodega. Nasa loob na naman siya ng kotse. Gabi. Umuulan. Ang mga ilaw ng poste ay humahalo sa mga patak ng ulan sa salamin. Katabi niya si Elisa, ang kanyang asawa. Ang kanilang mga boses ay tumataas. Nagtatalo. Mga masasakit na salita. Mga panunumbat. Ang sigawan sa loob ng kotse. Ang biglaang pag-ikot ng manibela. Ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na truck. Ang tunog ng nababasag na salamin. Pagkatapos, katahimikan. Nakakabinging katahimikan. At sa rearview mirror, nakita niya ang mga ito. Ang dalawang pares ng mga matang dilat na dilat sa takot. Ang mga mata ng kanyang kambal na anak, nakatitig sa kanya, nakikita ang lahat. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa isang sigaw na walang tunog. Hindi. Bulong ni Sebastian sa kasalukuyan, napahawak siya sa kanyang ulo. Ang sakit. Ang sakit na pilit niyang tinatakasan ay nandito na naman. Sinasakmal ang kanyang kaluluwa. Napaatras siya. Nabitawan niya ang folder at nahulog ito sa sahig. Kumalat ang mga papel. Sir, okay lang po kayo? Narinig niyang tanong ni Maribel. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi niya ito masagot. Tumalikod siya at naglakad paalis. Ang mga hakbang ay mabilis at hindi sigurado. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa mga alaalang humahabol sa kanya. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Sumandal siya dito, hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit kahit sa loob ng kanyang kuta, hindi siya ligtas. Ang mga multo ay kasama niya. Ilang sandali pa, may kumatok ng marahan sa pinto. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Maribel. Hindi nagsasalita. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang baso ng maligamgam na tubig. Inilapag niya ito sa mesa ni Sebastian. Malayo sa kanya. Binibigyan siya ng espasyo. Hindi ito umalis. Tumayo lang ito sa isang sulok, tahimik, na parang isang aninong handang maghintay. Tinitigan ni Sebastian ang babae. Walang panghuhusga sa mga mata nito. Walang takot. Tanging pag-unawa at awa. At doon, sa harap ng simpleng dalagang ito, ang pader na itinayo ni Sebastian sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho. Napaupo siya sa kanyang silya at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga balikat niya ay nagsimulang manginig. Kasalanan ko. Ang mga salita ay hirap lumabas, garalgal at puno ng sakit. Kasalanan ko ang lahat. Iyon na. Ang katotohanang kinain siya ng buhay sa loob ng 5 taon. Ang sikretong sumira
sa kanyang pamilya at sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang marahang paglapit ni Maribel. Hindi niya ito tiningnan, ngunit naramdaman niya ang init ng presensya nito sa kanyang tabi. Pagkatapos, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Isang magaang dampi, ngunit para kay Sebastian, may bigat itong nagsasabing, "Nandito ako, nakikinig ako." Isang dampi ng pag-unawa, isang dampi ng pagpapatawad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Sebastian na hindi siya nag-iisa sa kanyang madilim na mundo. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag. Isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pintuan. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Doña Carmela, ang mga matay nanlilisik. Malamig na parang yelo, nakatitig sa kamay ni Maribel na nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Saksi sa lahat. Ang kamay na nakapatong sa balikat ni Sebastian ay kasing bilis ng kidlat na binawi ni Maribel nang makita niya si Doña Carmela. Pakiramdam niya ay nahuli siyang gumagawa ng isang matinding kasalanan. Ang init na kanina'y nararamdaman niya sa pagitan nila ni Sebastian ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig mula sa titig ng matanda. Walang sinabi si Doña Carmela. Isang matalim na tingin lang ang ipinukol nito sa kanila bago ito tumalikod at naglakad paalis. Ngunit ang katahimikan na yon ay mas nakakakilabot pa kaysa sa isang sigaw. Alam ni Maribel na ang nakita nito ay magkakaroon ng katumbas na parusa. Subalit sa mga sumunod na araw, tila walang nagbago. Naging mas malapit sila ni Sebastian, hindi sa paraang romantiko, kundi sa paraan ng 2 taong nagkakaintindihan nang hindi na kailangan pang magsalita. Nagkakaroon na sila ng mga sandali kung saan sabay nilang pinapanood ang kambal. Isang maliit na ngiti ang namumuo sa kanilang mga labi kapag may ginagawang bago ang mga bata. Isang gabi, naabutan ni Sebastian si Maribel na nag-aayos ng mga laruan. "Maribel," tawag nito. "Po, sir. Kumain ka na ba?" Nagulat si Maribel sa tanong. "Hindi pa po. Mamaya na po pagkatapos dito. Halika, sabihan mo kami." At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang malaki at mahabang hapagkainan ng mga Montoya ay hindi na naging malungkot. 4 sila. Si Sebastian sa kabisera, si Enzo at Luis sa kanilang mga high chair sa magkabilang gilid, at si Maribel sa tapat niya. Para silang isang pamilya, isang ilusyon, alam ni Maribel. Ngunit isang napakagandang ilusyon na hinayaan niyang namnamin kahit saglit lang. Hindi niya alam na sa bawat ngiti, sa bawat pag-asa na namumuo sa kanyang puso, may isang pares ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Kinabukasan, habang pauwi na si Maribel, may isang lalaking humarang sa kanya sa labas ng gate. Ang lalaki ay payat, mukhang mas matanda kaysa sa edad nito, at ang mga damit ay halatang luma at marumi. May dala itong isang supot ng mga gulay. "Maribel? Maribel Santos?" tanong nito. "Opo, ako nga po." "Sino po sila?" nagtatakang tanong ni Maribel. "Ako si Rody, pinsan ng nanay mo," sabi ng lalaki. Ngumiti ito at nagpakita ng mga ngiping kulang-kulang. "Pinapunta ako ni Tia Elena. Kamusta ka na raw? Nag-aalala na sa'yo." Naguluhan si Maribel. Wala siyang maalalang pinsan na Rody, pero galing ito sa probinsya at pamilyar ang pangalan ng kanyang ina sa bibig nito. Okay naman po ako," sagot niya. "Mabuti naman kung ganun," sabi ng lalaki. At bigla, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang makapal na sobre. "Pinabibigay nga pala sa'yo. Pasensya na raw at ngayon lang nakapagpadala." "Ano po ito?" "Pera. Pinagsama-samang tulong ng mga kamag-anak natin. Para raw may magamit ka dito sa Maynila." Pilit nitong inaabot ang sobre. Ngunit umiling si Maribel. "Naku, wag na po.
May trabaho naman po ako. Ibalik niyo na lang po sa kanila. Mas kailangan po nila yan. Hindi maaari. Mahigpit na bilin ito sa akin. Sige na, tanggapin mo na. Pagpupumilit ng lalaki. Hindi po talaga. Nakakahiya po. Tanggi ulit ni Maribel, medyo naiilang na sa sitwasyon. Ngunit naging mas mapilit ang lalaki. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sa pilitang isinuksok ang sobre sa loob ng kanyang bag. Sige na Maribel, huwag mo naman akong ipahiya sa nanay mo. Dahil sa pagpupumilit nito at sa hiya, hindi na nagawa pang tumanggi ni Maribel. Bago pa man siya makapag-isip ng sasabihin, mabilis nang tumalikod ang lalaki. Sige, aalis na ako. Ingat ka dito. Naiwan si Maribel na tulala. Hawak ang bag kung saan nakalagay ang sobreng hindi niya alam kung ano ang gagawin. Malayo sa eksenang yon, sa likod ng bintana ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada, isang cellphone ang itinaas. Click. Ang tunog ng kamera ay tahimik, ngunit ang larawang nakuha nito ay napakalakas. Isang larawan ni Maribel na tumatanggap ng pera mula sa isang kahina-hinalang lalaki sa labas ng mansyon. Isang perpektong ebidensya. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Doña Carmela ang larawan sa screen. Isang malamig at kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lahat ng ahas ay nagsisimula bilang isang aninong gumagapang. Bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, hinintay niya ang pag-uwi ng kanyang anak. Sebastian, hiho, kailangan nating mag-usap. Sabi niya sa tunong puno ng pekeng pag-aalala. Tungkol ito sa babaeng iyon. Ipinakita niya ang cellphone sa kanyang anak. Sa screen, ang larawan ni Maribel at ng lalaki na freeze sa isang sandaling mukhang isang maruming transaksyon. Ano to, Ina? Tanong ni Sebastian naguguluhan. Umiling si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng matinding kalungkutan. Sinabi ko na sa'yo, hiho. Ginagamit ka lang niya. Nakatitig si Sebastian sa screen ng cellphone. Paulit-ulit. Ang larawan. Si Maribel, isang lalaking hindi niya kilala, at ang sobreng nagpapalipat ng kamay. Ang anggulo ng kuha ay perpekto, sapat na para magtanim ng 1,000 klase ng pagdududa. Sino ang lalaking yan? Tanong niya. Pero ang tanong ay hindi para sa kanyang ina. Para iyon sa hangin. Para sa sarili niya. Hindi ko alam. Malungkot na sagot ni Doña Carmela. Ang galing sa pag-arte ay sapat na para manalo ng isang parangal. Pero kanina pa siya palakad-lakad dyan sa labas. At paglabas ng babaeng yan, nag-usap sila at iniabot ang pera. Malinaw. Hindi ba? Hindi. Hindi malinaw. Para kay Sebastian, ang utak niya ay isang malaking gulo. Ang isang bahagi niya, ang bahaging nasanay ng magduda sa lahat ng tao, ang bahaging sinanay ng kanyang ina na ang mundo ay puno ng manloloko, ay nagsimulang maniwala. Ang lahat ng kabaitan ni Maribel, ang pag-aalaga niya sa kambal, ang mga ngiti. Pakitang tao lang ba ang lahat? Isa lang ba siyang magaling na aktres na naghihintay ng tamang pagkakataon para makakuha ng pera? Ngunit may isa pang bahagi sa kanya, isang bago at marupok na bahagi na nagsimulang tumubo dahil kay Maribel, ang sumisigaw na hindi ito totoo. Ang Maribel na nagpatulog sa mga demonyo sa kanyang isipan, ang Maribel na nagpatawa sa kanyang mga anak ay hindi kayang gawin ito. Kailangan ko siyang makausap. Sabi ni Sebastian, ang boses ay matigas. At ano ang sasabihin mo, anak? Malumanay na sabi ng kanyang ina. Na isa siyang manloloko? Itatanggi niya lang ang lahat. Ganyan sila. Sanay sa pagsisinungaling. Hindi niya pinansin ang kanyang ina. Kailangan niyang marinig ang paliwanag mula mismo kay Maribel. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos nahihipo. Alam ni Maribel na may mali. Hindi siya pinapansin ni Sebastian. Ang mga mata nito ay umiiwas. Ang init na namagitan sa kanila kahapon ay napalitan na naman ng isang pader ng yelo. Hinintay ni Sebastian na makatulog ang mga bata. Pagkatapos,
Pinuntahan niya si Maribel sa kusina. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Walang emosyon. Dinala niya ito sa kanyang opisina. Isinara ang pinto. Si Doña Carmela ay nakatayo sa labas, hindi nakikita, ngunit ang presensya ay ramdam na ramdam. Inilapag ni Sebastian ang cellphone sa mesa, nakaharap kay Maribel. "Ipaliwanag mo to." Nang makita ni Maribel ang larawan, ang pagkalito sa kanyang muka ay agad na napalitan ng gulat. At pagkatapos ay sakit. Ang uri ng sakit kapag ang tiwalang ibinigay mo ay biglang binawi at ipinalit sa isang akusasyon. "Pinsan ko raw po." Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig. "Nagkita lang po kami sa labas. May pinabibigay daw pong tulong galing sa probinsya pero..." "Pero?" Putol ni Sebastian. Ang boses niya ay malamig, mapanuri. "Pero tinanggihan ko po. Pinilit lang po niya na isuksok sa bag ko kaya..." "Isang estranghero ang nagbigay sa iyo ng makapal na sobre ng pera at tinanggap mo lang." "Hindi po sa ganoon, sir. Hindi ko po kilala kung sino." "Hindi mo kilala?" Ang bawat tanong ni Sebastian ay parang isang suntok. At sa bawat suntok, mas lalong nanliit si Maribel. Nakita niya sa mga mata ni Sebastian ang pagdududa, ang kawalan ng tiwala, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Tumingin siya kay Sebastian. Ang mga mata ay puno ng luha, nagmamakaawa, naghihintay ng kahit katiting na paniniwala. "Totoo ba?" tanong ni Sebastian. Isang simpleng tanong, pero dito nakasalalay ang lahat. Hindi sumagot si Maribel. Tumitig lang siya. Sa likod ng pagdududa ni Sebastian, nakita niya ang anino ng ina nito. Nakita niya ang isang laban na kahit kailan ay hindi niya maipapanalo. Ano pa ang saysay ng pagpapaliwanag kung ang hatol ay naibigay na? Ang pananahimik niya ang naging sagot para kay Sebastian. Ang katahimikan ay isang pag-amin. Isang matinding pagkabigo ang naramdaman ni Sebastian. Parang isang hangal na umasa. Parang isang batang naniwala sa isang magandang panaginip para lang magising sa isang mas masahol na katotohanan. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay walang laman. "Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na." Hindi na umimik pa si Maribel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumalikod siya at tahimik na lumabas ng opisina. Walang salita, walang sigaw. Isang tahimik na pagtanggap ng isang parusang hindi para sa kanya. Lihim siyang nag-impake ng kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag. Hindi na siya nagpaalam kay Sebastian. Dumiretso siya sa silid ng kambal. Mahimbing na natutulog ang mga ito, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang munting mundo. Hinalikan niya ang noo ni Enzo. Pagkatapos, ang noo ni Luis. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanilang mga kumot. "Paalam, mga anghel ko," bulong niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Sebastian ang paglakad ni Maribel papalabas ng gate. Isang maliit na anino na unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo at pigilan siya. Ngunit ang bahaging nasaktan at nagdududa ay pumigil sa kanya. Nang mawala na sa paningin niya ang anino ni Maribel, doon niya ito narinig. Mula sa silid ng kambal, isang nakakabinging sigaw. Isang iyak na puno ng takot at paghahanap. Ang sigaw ng kanyang dalawang anak na para bang naramdaman nilang ang liwanag na nagbigay sa kanila ng pag-asa ay bigla na lang ninakaw. Ang katahimikan, bumalik itong muli sa mansyon ng mga Montoya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na ito ang pamilyar na malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikang mabigat, masakit, at puno ng akusasyon. Isang katahimikang sumisigaw sa kawalan. Ang mga tawa sa dilim ay naglaho na. Ang mahinang tugtog ng gitara ay hindi na maririnig. Ang mga anino sa pader ay bumalik sa pagiging mga patay na hugis. Bumalik ang lahat sa dati.
Ngunit mas malala pa. 10 beses na mas malala. Sa mga unang araw, sinubukan ni Sebastian na ibalik ang dating disiplina. Kumuha siya ng bagong nurse, isang babaeng mas may edad at mahigpit. Sinunod nito ang bawat nakasulat sa schedule ng walang labis, walang kulang. Ngunit hindi na tumatalab. Sina Enzo at Luis ay parang mga halamang biglang tinanggalan ng araw. Ang munting kislap na nagsimulang sumibol sa kanilang mga mata ay namatay. Hindi na silang ngumingiti. Hindi na sila tumatawa. Masahol pa, tumanggi silang kumain. Itinutulak nila ang kutsara. Ibinubuka lang nila ang kanilang mga bibig kapag pilit. Pero iniluluwa rin ang pagkain. Ang kanilang mga katawan na nagsisimula ng magkalaman ay unti-unti na namang numinipis. At sa gabi, doon nagsisimula ang tunay na impyerno para kay Sebastian. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa kanilang pag-iyak. Hindi ito ordinaryong iyak. Isang iyak na puno ng lungkot at paghahanap. Paulit-ulit. Sa pagitan ng kanilang mga hikbi, may isang salitang nabubuo. Belle! Belle! Para itong mga punyal na tumatarak sa puso ni Sebastian sa bawat pagbigkas. Isang hapon, pumasok siya sa silid. Nakita niya ang bagong nurse na hirap pakainin si Luis. Ayaw po talaga, sir. Sabi ng nurse, sumusuko na. Mula pa kanina. Lumapit si Sebastian. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Luis, anak, kumain ka na. Pakiusap niya. Ngunit tiningnan lang siya ni Luis. Ang mga mata nito ay blangko, basa sa luha. At pagkatapos, sa isang kilos na hindi pa kailanman ginawa ng bata, kinuha nito ang maliit na larawang guhit na laging nasa bulsa ng kanyang damit. Isang larawang iginuhit ni Maribel para sa kanya at ibinato ito sa sahig. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Sebastian, iyon ay isang sigaw ng galit, isang sigaw ng panunumba. Pagod na umupo si Sebastian sa kanyang opisina ng gabing iyon. Ang mansyon ay tila isang malaking puntod. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, perpekto. Ngunit walang kaluluwa. Ang kaluluwa ng bahay na ito ay umalis na. Umalis kasama ng babaeng pinalayas niya. Napatingin siya sa kanyang lamesa. Nandoon pa rin ang isa sa mga drawing na iniwan ni Maribel na hindi niya magawang itapon. Isang drawing ng 4 na taong magkakahawak kamay. Isang pamilya, isang pangarap na muntik na niyang makamit. Bigla, may naalala siya. Tumayo siya at nagpunta sa security room. Ang lugar na dati niyang ginagamit para bantayan si Maribel ay ngayon niya gagamitin para hanapin ang katotohanan. Hinanap niya ang recording ng araw na yon. Ang araw na may pinsan na dumating. Pinanood niya ang video. Nakita niya ang pagdating ng lalaki. Nakita niya ang pag-uusap nila ni Maribel. Nakita niya ang pagpupumilit ng lalaki at ang pagtanggi ni Maribel. Nakita niya ang sapilitang paglalagay ng sobre sa bag. Hindi iyon mukhang isang transaksyon. Mukha yung isang setup. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa kabilang kalsada, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Ang sasakyang iyon? Pamilyar. Iyon ang sasakyan ng kanyang ina. In-zoom in ni Sebastian ang video. Pinalinaw ang imahe. At doon, sa bahagyang nakabukas na bintana sa passenger seat, kitang-kita ang isang anino. Isang aninong nagtaas ng cellphone, itinutok sa direksyon ni Maribel. Click! Kahit walang tunog ang video, halos marinig ni Sebastian ang pag-click ng camera. Ang pag-click na sumira sa lahat. Isang matinding galit ang biglang pumuno sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi para kay Maribel, kundi para sa sarili niya. At para sa taong gumawa ng lahat ng ito. Niloko siya. Nagpadala siya sa lason. Nagpabulag siya sa pagdududa. Ipinagpalit niya ang tiwala ng isang inosenteng tao para sa isang kasinungalingan. At ang kanyang mga anak ang nagbabayad para sa kanyang katangahan. Ang larawang ipinakita sa kanya
ay hindi ebidensya. Isa itong sandata. At ang gumamit nito ay ang sarili niyang ina. Binalikan niya ang mga alaala, ang pagdating ng kanyang ina, ang mga salita nito, ang paraan ng pagtingin nito kay Maribel. Ang lahat ay planado. Bawat kilos, bawat salita. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kontrol. Gusto ng kanyang ina na bawiin ang kontrol sa kanya, sa kanyang mga anak. At si Maribel ang naging hadlang, ang liwanag na kailangang patayin para manatili ang dilim. Tumayo si Sebastian. Sa kanyang mga mata, wala nang pagdududa, wala nang pagkalito. Pinalitan ito ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Determinasyon. Lumabas siya ng security room. Naglakad siya sa pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabagal at mabigat. Mabilis ang mga ito. May direksyon, may layunin. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong umiinom ng tsaa, na para bang walang nangyari, na para bang hindi nito winasak ang isang mundo. Tumayo si Sebastian sa harap nito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat at lamig na mas matindi pa kaysa sa isang sigaw. Kailangan nating mag-usap, ina. Tumingala si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pagkukunwaring inosente. Tungkol saan, anak? Tungkol sa ginawa mo. Sa isang saglit, isang bahid ng gulat ang dumaan sa mga mata ng matanda, ngunit agad din itong nawala. Tiningnan niya ang kanyang anak, handa para sa isang laban na matagal na niyang hinihintay. Alam ni Sebastian na ang pag-uusap na ito ang magpapabago sa lahat. Kailangan niyang pumili. Ang nakaraan na kinakatawan ng kanyang ina o ang hinaharap na ipinakita sa kanya ni Maribel. At sa kauna-unahang pagkakataon, handa na siyang lumaban. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Doña Carmela. Ibinababa ang kanyang tasa ng tsa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Alam na alam mo, ina, mariing sagot ni Sebastian. Ang lalaki, ang pera, ang litrato, ang lahat ng yun ay gawa mo. Hindi na ito isang tanong. Isa itong deklarasyon. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan lang ni Doña Carmela ang kanyang anak. Nang makita niyang wala nang bakas ng pagdududa sa mga mata nito, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Sabi niya, walang bahid ng pagsisisi. Para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito mula sa isang ahas na unti-unting pumupulupot sa leeg mo. Proteksyon? Tumawang mapait si Sebastian. Tinatawag mong proteksyon ang pagsira sa nag-iisang bagay na nagbigay ng liwanag sa bahay na ito? Nakikita mo ba ang nangyayari sa mga apo mo? Hindi sila kumakain. Gabi-gabi silang umiiyak, hinahanap siya. Iyon ba ang proteksyon para sa'yo? Isang kahinaan ang pinapakita mo, Sebastian. Tumayo ang kanyang ina, ang boses ay tumigas. Isang babaeng hamak na tagapag-alaga lang ang nagkakaganyan sa'yo? Akala ko ay pinalaki kita para maging matatag, para pamunuan ang imperyong itinayo ng ama mo. Ang imperyong yon ang halos pumatay sa akin. Sigaw ni Sebastian, ang boses ay sa wakas ay nabasag ng emosyon. Ang disiplina mo, ang mga patakaran mo, ikinulong ninyo ako sa isang hawla ng kayamanan at responsibilidad. At nang magkamali ako, nang madisgrasya kami, anong ginawa mo? Tinulungan mo akong itago ang katotohanan. Ibinenta mo sa akin ang kasinungalingan na may sakit ang mga anak ko para pagtakpan ang kahihiyan ng pamilya. Dahil iyon ang tama, giit ni Doña Carmela. Ano ang gusto mong mangyari? Na malaman ng buong mundo na ang tagapagmana ng mga Montoya ay may diferensya sa isip dahil sa isang aksidenteng kagagawan ng sarili niyang ama? Oo, sagot ni Sebastian,
Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, dahil yon ang totoo. At marahil, kung hinarap ko lang ang katotohanan iyon noon pa, matagal nang gumaling ang mga anak ko. Maribel. Si Maribel lang ang nakakita sa kanila bilang mga bata, hindi bilang mga pasyente. Siya ang nagbigay sa kanila ng pag-asang ninakaw mo. Kung mananatili ang babaeng yun dito, sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Huling barahan ng matanda. Isipin mo ang pangalan natin, ang reputasyon. Tinitigan ni Sebastian ang kanyang ina. Ang babaeng humubog sa kanya. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay may katumbas na presyo at ang kahinaan ay isang kasalanan. At sa sandaling iyon, napagtanto niya. Hindi na siya ang batang takot na sumuway. Wala na akong pakialam sa pangalan na yan. Mahinahon, ngunit may bigat niyang sabi. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang pamilya ko. Ang 2 batang nasa itaas na nagdurusa dahil sa akin, dahil sa'yo. At ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling maging ama. Nakita ni Doña Carmela ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Isang determinasyong hindi na niya kayang baliin. Kung hahanapin mo ang babaeng iyon, kung ipagpipilitan mo ang kahibangang ito, pagbabantan niya, ituring mo na akong patay at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang mga apo ko. Umiling si Sebastian. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mali ka, Ina. Kung hindi ako aalis ngayon para hanapin siya, ikaw ang hindi na makikita ng mga apo mo. Dahil sisiguraduhin kong hindi na sila lalaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Tumalikod si Sebastian. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang mga kadenang ikinabit sa kanya ng kanyang ina, sa loob ng 30 taon ay isa-isang nalalagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang magdala ng kahit ano. Habang paalis siya, naririnig niya ang huling sigaw ng kanyang ina. Isang sigaw na puno ng galit at pagkatalo. Ngunit hindi na siya lumingon. Nasa loob na siya ng kotse, pinaandar ang makina. Umuulan. Katulad ng gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, iba na. Malinaw na ang kanyang isipan. Malinaw na ang daan sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung saan eksakto nakatira si Maribel. Ang alam niya lang ay ang pangalan ng probinsya nito. Pero sapat na yon. Hahanapin niya ito kahit abutin pa siya ng umaga. Habang binabagtas niya ang madilim at basang kalsada, isang pakiusap lang ang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang puso. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad mo ako, Maribel. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, pagtatanong sa bawat terminal ng bus, sa wakas, narating niya ang isang maliit na baryo. At doon, sa gitna ng isang luntiang palayan, sa ilalim ng rumaragasang ulan, nakita niya ito. Nakayuko si Maribel, nag-aani kasama ng ibang mga magsasaka. Basang-basa. Putikan. Ngunit sa mga mata ni Sebastian, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Itinigil niya ang kotse. Bumaba siya. Hindi alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Napatigil sa pagtatrabaho ang lahat nang makita ang isang estranghero sa gitna ng kanilang bukid. Napatigil din si Maribel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Naglakad si Sebastian palapit sa kanya. Bawat hakbang ay lumulubog sa putik. Nang nasa harapan na niya ang dalaga, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan. Sa harap ni Maribel. Sa harap ng lahat. Patawarin mo ako, Maribel. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig, hinahalo sa tunog ng ulan. Patawarin mo ako sa katangahan ko, sa kawalan ko ng tiwala. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka, kung wala kayo ng mga anak ko. Nakatitig lang si Maribel sa kanya. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang nagsimula
nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking minsang nagtayo ng pader sa pagitan nila ay ngayon, nakaluhod, isinusuko ang lahat, ang ulan, ang putik, ang lalaking nakaluhod sa harapan niya. Para kay Maribel ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang mga salita ni Sebastian ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Sa likod ni Sebastian, nakita niya ang mga nagtatakang mukha ng kanyang mga kababaryo. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang mga magulang na tumatakbo na ngayon palapit sa kanila na may dalang payong. Ngunit ang tanging nakikita niya talaga ay ang lalaki sa kanyang harapan. Ang mga mata nito, walang bakas ng pagmamataas, walang bahid ng awtoridad, tanging pagsusumamo, pagsisisi, at isang pag-ibig na mas malakas pa sa buhos ng ulan. Paano niya ito matatanggihan? Paano niya ipagkakait ang kapatawaran sa isang taong handang talikuran ang lahat para lang hanapin siya? Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Ang kamay niyang magaspang at may putik. Hinawakan niya ang balikat ni Sebastian. "Tumayo ka na dyan, sir." Mahina niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Baka magkasakit ka pa." Tumingala si Sebastian. Ang pag-asa ay sumilay sa kanyang mga mata. "Pinapatawad mo na ba ako?" Hindi sumagot si Maribel ng salita. Sa halip, isang maliit na tango at isang matamis na ngiti sa gitna ng kanyang mga luha ang naging tugon niya. Iyon lang ang kailangan ni Sebastian. Tumayo siya at, sa harap ng lahat, niyakap niya si Maribel ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Hindi na kita muling bibitawan." Makalipas ang ilang buwan, ang hardin ng mansyon ng mga Montoya ay hindi na tahimik. Napalitan na ito ng tunog ng maligayang usapan at mahinang musika. Hindi ito isang grandeng kasalan. Simple lang, kaunti lang ang mga bisita, ang pamilya ni Maribel mula sa probinsya at iilang malalapit na kaibigan at kasamahan ni Sebastian na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Si Doña Carmela ay wala roon. Mula noong gabing umalis si Sebastian, hindi na ito nagpakita o tumawag pa. Isang pagpili na ginawa nito at isang pagpiling tinanggap ni Sebastian ng may kalungkutan, ngunit may kapayapaan. Sa ilalim ng isang arko ng mga puting bulaklak, nakatayo si Sebastian, suot ang isang simpleng barong. Sa tabi niya, si Maribel, na sa kanyang puting bestida ay tila isang tunay na anghel na bumaba sa lupa. Pero ang pinakamahalagang bisita sa araw na yon ay nasa unang hilera, sina Enzo at Luis. Nakaupo sila sa kanilang mga wheelchair, bihis na bihis, ang kanilang mga buhok ay maayos na nakasuklay. Ngunit hindi na blangko ang kanilang mga mata. Ang mga ito'y puno ng kislap, puno ng buhay. Ang kanilang paggaling ay hindi isang milagro. Isa itong mahabang proseso. Nagsimula silang muli sa therapy, ngunit sa pagkakataong ito, kasama na nila si Maribel sa bawat hakbang. Ang pagmamahal ang naging pinakamabisang gamot. "Do you, Sebastian, take Maribel to be your lawfully wedded wife?" Tanong ng pari. Tumingin si Sebastian kay Maribel. "I do," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "And do you, Maribel?" "Opo, I do." Sagot agad ni Maribel na ikinatawa ng lahat. Nang isinusuot na ni Sebastian ang singsing sa daliri ni Maribel, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Mula sa kinauupuan ng kambal, si Luis, ang mas tahimik sa dalawa, ay itinaas ang kanyang kamay. At sa gitna ng katahimikan, isang salita ang malinaw na lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang matagal nang gustong marinig ni Sebastian. Natigilan ang lahat. Napalingon sila sa bata. Si Luis ay nakatingin ng diretso kay Sebastian. Isang malaking ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha.
Sa tabi niya, si Enzo, na hindi man nakapagsalita, ay iwinawasiwas ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na pumapalakpak. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa mga pisngi ni Sebastian. Ang salitang iyon, ang palakpak na yon, ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong I do. Ang seremonya ay natapos sa isang halik na puno ng pasasalamat at pangako. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, magkakasama ang apat sa hardin. Si Sebastian at Maribel, itinutulak ang mga wheelchair ng kanilang mga anak. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ng kanyang asawa. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ni Maribel. Sa pag-uwi mo sa amin. Ngumiti si Maribel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Sebastian. Sa kanilang harapan, pinipilit ni Enzo na abutin ang kamay ni Luis. At nang magkahawak ang mga kamay ng magkapatid, sabay silang tumawa. Isang tunog na para sa bagong pamilyang Montoya ay ang tunog ng isang perpektong simula. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. May mga sugat pa mula sa nakaraan na kailangan pang hilumin. Ngunit sa wakas, sila ay buo. At sa isang mundong magulo, ang pagiging buo ang tanging mahalaga. At dito nagtatapos ang kwento ni na Sebastian, Maribel, Enzo at Luis. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig. Salamat sa iyong paglalakbay kasama namin. Mula sa malamig na pasilyo ng mansyon ng mga Montoya hanggang sa mainit na yakap ng isang bagong simula. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Ang lungkot sa mga mata ng kambal, ang pader na itinayo ni Sebastian sa kanyang puso. At higit sa lahat, ang walang katumbas na init at tapang sa pagmamahal ni Maribel. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking puso at isang karangalan na ibahagi ito sa iyo. Ang paglalakbay ni na Sebastian at Maribel ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang sarili mong mga pagkakamali at sugat. Ipinakita nito sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging masaya at walang problema. Ito ay magulo, minsan masakit, ngunit kung ito ay totoo, ito ay laging mananatili. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. At kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may pag-asang naghihintay, dala ng isang pusong puno ng malasakit. Ngayon, nais ko namang marinig ang iyong saloobin. Anong aral o damdamin ang iniwan sa iyo ng paglalakbay na ito? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa iyong puso? Mag-iwan ka sana ng komento sa ibaba. Ang iyong mga salita ay musika sa aming pandinig at inspirasyon para sa mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Paalam.